RH52, Edgel Parosa. Come in, Edgel! Mas palalaglag ako sa upo. hanggang ngayong araw na lang, Katunying ka, Jerry, papayagan itong paglilinis at pagpipintura sa San Juan City Cemetery. Dito yan sa bahagi ng Colonel Bonnie Serrano Avenue. Ibig sabihin, simula bukas, bawal nang ipasok sa loob ng libingan mga materyales gaya ng pintura na maaring makaabala sa tagsa ng mga dadalaw sa puntod sa mismong Todos Los Santos. Batay kasi sa historical data ng San Juan City Government, dadagsag na sa 40,000 katao sa buong panahon ng undas dito sa San Juan Cemetery. Kaya sa mga habol sa last day ng pagpipintura at pagpapaganda ng mga nicho, pwede nyo na rin isingit itong pag-aalay ng bulaklak. Ang problema, nagtaas ng bahagya ang presyo ng mga tintang bulaklak at kandila rito at namumuro pang magmahal sa mismong All Saints at All Souls Day sa weekend. Kwento na ating mga nakausap, paliban sa demand, salik sa paggalaw ng presyo ang nagdaang mga kalamidad. Pakinggan natin sila. Dahil po siguro sa pagbagyo, nasira yung mga kamila. Saan ba kinukuha yung mga bulak ko? Sa Baguio. Baguio pa? Yung iba export ka sa Baguio. Okay. Tagulang po. Yung mga surut-surut na bagyo, tama ba? Kaya po tumataas din po yung kililing. Yung orchid sa dating 500 o 500 pesos last year, 850 pesos na ngayon. Yung sunflower na 30 pesos, 50 na ngayon. Ang daisy na popular doon sa mga nagbibigay ng bulaklak sa mga puntod, 200 last year, 380 pesos na ngayon. Pinakamura dito yung white flower pot na 100 pesos, pero sa mismong October 31 hanggang November 1, posible itong magdoble ng presyo. Habang yung mga kandila, 10 pesos hanggang 300 yung pinakamahal, umabot ng 7 days. 2 pesos lang naman ang iminahal. Sitwasyon dito sa lungsod ng San Juan. Ako si Edgel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edgel!